Maging matibay ang kabiguan ay dumarating sa ating buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon ang karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palaging nariyan, naroon at karamay. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mapis ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo.
Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Salamat po sa Diyos sa panibagong umaga na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Salamat sa kalakasang pisikal, salamat sa hininga, buhay at mga pagpapala na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin ng ating pong Panginoon. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at tayo din po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At napapanood din po tayo sa Facebook Live sa page ng UPC Bulan Church. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church, Bulan, na bumabati po sa inyo taga-anyaya na muli po tayong magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang programang ito ay araw-araw po nating napapakinggan dito po sa himpilan ng New Gen FM 100.7. At salamat po sa Panginoon na ang istasyong ito ng New Gen FM ay patuloy po nating nagiging kapartner ng UPC Bulan Church sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos na patuloy po itong sinusubaybayan ng ating mga kababayan na napakagandang paggising natin sa umaga, pagdilat ng ating mga mata, bago natin gampanan ang ating mga tungkulin sa buong araw, ay nauuna na marinig natin ang salita ng Diyos. Ito po ay prinsipyo ng Panginoon, to seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So isang pagpapala na pagising natin sa umaga, bago natin pagurin ang ating katawan sa mga maghapong gampanin, ay una na nating nabigyan ng panahon ang ating Panginoon, sapagkat Siya may-ari ng ating kalakasan at buhay. Kung kaya't marapat lamang na Siya'y ating paglingkuran ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong kagalakan. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Batiin po natin ang ating mga kapatiran sa UPC Bulan Church, na kung saan ang ating pong tatlong congregation na pinangangasiwaan sa tulong ng ating Panginoon ay patuloy pong masigasig na naglilingkod sa ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa UPC Magsaysay Bulan. Kahapon ay galing po ako dyan sa ating pong prayer meeting. At good morning din sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at maging dito po sa congregation ng UPC Iquirino Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mamaya po alas 5 ng hapon may magkasabay at magkahiwalay na prayer meeting ang Iquirino Congregation at ang Santa Remedios Congregation. Alas 5 po ng hapon mamaya. Purihin ang Diyos mga kapatid at salamat sa ating Panginoon na patuloy po ang pagkilos ng Diyos sa ating mga kababayan. Another victory report mga kapatid para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Last Friday ay meron pong bagong 5 na nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon dyan po sa ating outreach ministry sa barangay Aguinaldo, Bulan. Yan po ay Coastal Barangay na andyan po kami last Friday. So sa lahat ng mga newly baptized, 5 bagong bautismo, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Yamang alam natin na ang ating mga pagpapagal para sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan.
So, sa ating pong manggagawa dyan, si Brother Aljon, good morning sa inyo dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon at sa buong team ng Evangelism to Barangay Aguinaldo. I-bless po kayo ng ating Panginoon. At ganun din mga kapatid, mamaya ay meron pong nagpapasyang magpabautismo. Kaya i-arrange po yan ni Brother Jerry Boy Mostoles. Mamaya bago mag prayer meeting, mga 4:30 ng hapon ay may ibabaptize din po dyan sa church, dyan po sa ating UPC Santa Remedios Church. So mamaya po yung magpapabaptize ay agahan po natin ng 30 minutes para maibaptize po kayo bago mag-prayer meeting. So, salamat sa ating Panginoon na patuloy po ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng ating mga kababayan na nakakapakinig ng salita ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan, sa radio program, sa Bible study, sa mga Sunday services. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Batiin po natin ang aking mga nakasama kahapon sa evangelism and visitation dyan po sa lugar ng San Isidro. Meron po tayong bagong bukas na Bible study. Bunga po ng ating radio program. Ayan. Thank you po sa New Gen FM. First time ko pong makarating dyan po sa patungong Padre Diaz. Subalit, matagal na po pala dyan na ang ating tinig ng pangangaral ng salita ng Diyos ay pinakikinabangang espiritual. So, batiin natin sina Nanay Olivia Guban at ang kanyang buong family at mga kapitbahay na kahapon ay nakadaupang palad po natin dyan sa ating ginawang visitation. At meron na po tayong Bible study dyan kina Nanay Olivia Guban sa boundary ng Padre Diaz and Kabugaan. Ayan. Tuwing Biyernes po ang ating Bible study dyan, alas 3 ng hapon. So sila po ay mga listener natin sa radio. Ayan. Salamat sa Panginoon na kahit hindi pa ako nakarating dyan sa matagal na panahon, kahapon lang, subalit ang salita ng Diyos ay patuloy na pong sinusubaybayan dyan. May mga relihiyon na silang pinanggalingan, ngunit hinipo sila ng Panginoon upang sa gawain ito ng United Pentecostal Church ay kusang pumunta nung nakaraang Sabado, mga kapatid, at mag-request ng Bible study. Purihin ang Panginoon at thank you sa ating mga key persons dyan, si Tatay Milan and Nanay Esther, si Brother Juvie, kasama ko po kahapon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So yan po yung mga katagumpayan, resulta po ng programang ito, sapagkat ang programang ito ay sinasamahan po tayo ng ating Panginoon. Hindi po ito suntok sa buwan. This program is a result-oriented program. Mga kapatid, na ang pagkilos ng Panginoon ay patuloy po nating nakikita. Mula pa man noon, 23 years na po ito. Turning 24 years. Itong ating radio program dito sa Bayan ng Bulan. Nagpalipat-lipat na po tayo ng station hanggang sa pinakahuli dito tayo sa New Gen FM. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Napakabuti po ng Diyos na sa panahon na ipinapangaral natin ang kanyang salita, marami ang mga tumutugon sapagkat kinikilos po sila at inhipo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. So kami ay mga maliliit lamang na kasangkapan ng Diyos na nagdadala sa inyo ng mabuting balita. Pinatutuloy nyo kami sa inyong mga tahanan. Sa bawat madaling araw na ang programang ito ay sumasahing papawid, yan po ay pagpapala na galing sa Panginoon. Na hindi pa man kami marahil nakarating sa inyong mga lugar,
Ngunit kung bukas ang inyong mga radyo, sabay ng pagbukas ng inyong puso, ay pinatutuloy nyo po ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Hoping and looking forward that someday magkasama-sama po tayo. Lahat ng mga taga-subaybay po sa radyo sa programang ito, we invite you to attend our fellowship, mga kapatid, even just once, mga kapatid, kahit minsan lang. Sabi ko nga sa inyo sa ating mga pag-anyaya, just try to attend once. At kung babalik ka o hindi, kayo na po ang magpapasya niyan. Depende sa inyong mararanasan na pagkilos ng Panginoon sa unan niyong pagdalo sa ganitong gawain. To God be all the glory, mga kapatid, at patuloy po tayo sa ating pong programa. Pagpalain ng Panginoon ang ating mga Bible study teachers, cell group leaders, mga elders, at yung mga prayer warriors po natin. Isa sa mga dahilan kung bakit patuloy po ang magagandang resulta ng programang ito ay una sa kabutihan ng Panginoon. Siya lang ang makapangyarihang Diyos na kumikilos, katuwang natin sa pangangaral, at nariyan po ang prayer ng mga kapatiran sa UPC Bulan Church, mga prayer warriors po natin, na habang ang inyong lingkod ay nagpo-programa, marami pong mga kapatiran ang nakaluhod at nananalangin upang hilingin sa Diyos ang katagumpayan. So, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. At sa ating mga viewers online, salamat sa pag-share nyo po ng ating program, FB Live, mga kapatid, sa inyong mga ka-Facebook friend. At salamat po for inviting your families to watch our program. At ngayon, paki-share uli, at marami pa po ang maabot ng salita ng ating Panginoon. Diyan po sa Barangay Aguinaldo, Bulan, ay hindi na po siguro aabutin ng 1 taon. Ay magkakaroon na tayo dyan ng regular Sunday service. So patuloy po na nagdadagdag ang Panginoon ng mga manggagawa, mga kapatid, upang ang salita ng Diyos ay dalhin sa iba't ibang dako upang magligtas ng maraming mga kaluluwa. To God be all the glory. Thank you for watching, Sister Yuli Albao. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Beth Frenila, Sister Evelyn Aconya, Sister Eleanor Giocado, and Nanay Alice, diyan po sa San Juan Daan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Lorna Pero Ubando, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Egina Banisok Tayab, Sister Eileen Zabala, si Ate Love Ulam, God bless sa pagsubaybay. Borge Ayla Mateo Garing, thank you for watching. Maging si Sister Evelyn Valencia Punsalan, thank you for watching. Sister Margie Guetan Isiha, Sonido Gutierrez Jennifer, Bernardo Matilde Leda Sidugen, thank you for watching. Sister Loretta Mendoza, pagpalain kayo ng Panginoon. From UPC Agdangan, Unisan, Quezon. Ayan. Section 1 po ito ng ating district. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise the Lord. At dyan sa Agdangan, ang alam kong pastor dyan ay si Pastor Marco Matabang. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Merna from Kuwait. Brother Bert Ako, watching from Marikina. Amen. And Sister Belen. Maging si Mamay Eden Manata Nabua, si Sir Ray Galo Sr., si Brother Michael Regidor, our technician, assisting us, mga kapatid dyan po sa station. Amen. Sister Melody Herrero, Brother Pentihada, good morning. Sister Virgie Flores, Brother Tofe Mendoza, Sister Sara Galios, Sister Egina Banisok Tayab, Sister Laura Gumban, good morning po. At ang buong family, si Brother Edmond, si Brother Andy Orozco, Claro Aldi Pagasar Tonga,
Thank you for watching. Sister Rose San Juan Pauyo, dyan po sa lugar ng Piudoran, Albay. And we have a good news. Amen. May nakausap po ako na nag-offer po ng lote na pwedeng gamitin para sa ating panambahan dyan po sa Piudoran, Albay. Ayan. Good morning kay Pastor Jenny Boy Lagbo dyan po sa UPC Piudoran, Albay. So, Sister Helen Isip, good morning. Ayan, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Si Bert Lasin, thank you for watching. Si Inday Budyong Mansinubao, watching from Butuan. Jose Abad Santos, Davao Occidental. Good morning. Si Rujan Sahor, watching from Palawan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Rigor Hipulye and family, good morning. Sister Elena Morata Burabo. Si Brother Edmark Laudit, ayan, good morning. Si Herlin, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Brother Raf Orubia, thank you for watching. Parang si Pastor Rafi po ito, dyan sa Palawan. Sister Divine Ispela Guyal, Sister Ruth Almoraji, ayan, dyan sa Pasig. Ayan, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Rose Bordeos, Sister Gemma Guelas, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Lorna Perobando, watching from Antipolo City. Ayan, praise the Lord. Sister Jean Halmasco de Vera. Ayan, tuloy-tuloy po ang pag-share mga kapatid. Sister Ellen Sampan del Rosario. Sister Annie Ringor, thank you for watching. Sister Dolor Quezon, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Julieta Castillo Javier, Brother Danny Ocampo, Sister Isabel Espirito, ayan. Sister Angelita Liguro, ayan, dyan po sa Batangas, pagpalain kayo ng ating Panginoon. So, pakishare na lang po. Pagpalain ng Diyos ang lahat ng mga nagbibigay ng panahon para po sa salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin mga kapatid, upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Jesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa buhay at kalakasan, pag-iingat na pinagkaloob mo sa amin sa buong magdamag na kapahingahan. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at anumang pagkakasala sa iyong banal na harapan. Aming mga puso at isipan ay linisin mo po, Panginoon, dalisayin. Kasama ng aming mga taga-subaybay ay dalangin po namin ang iyong pagpapatawad, habag at biyaya. At mangusap ka po, Panginoon, sa puso at isipan ng aming mga taga-subaybay na sa kanilang subaybay at pakikinig sa umagang ito ay madama po nila ang iyong kalinga, ang iyong pagmamahal, ang iyong patnubay at pag-akay patungo sa iyong banal na katuwiran at banal na kalooban. Panginoon, dalangin po namin magpagaling ka na may mga taglay na karamdaman sa lahat ng mga nakasubaybay ngayon na may taglay na karamdaman, ang mga sumasampalataya sa iyo, Panginoon, ay kailanman ay hindi mo bibiguin. Tugunin mo, Panginoon, ang pangangailangan ng aming mga taga-subaybay. Kagalingan para kay Brother Charles Pitonghera na aking dinalaw dyan sa Provincial Hospital. Pagpalain mo po, Panginoon. Pagalingin at paghimalaan ang kanyang buhay. Ganon din Sister Norma Guyal. Pagpalain mo ng kagalingan, ang kanyang kalusugan ay restore mo, Panginoon. At anumang banta ng sakit at karamdaman ay amin pong itinataboy na kung saan sa kapangyarihan mo, Panginoon, wala pong mahirap na bagay.
In the name of Jesus Christ, we declare healing upon the lives of our brethren na aming na-mention na ipagkaloob ang kagalingan. Gandi si Tatay Rolly Gulpeo na akin ding nabisita kahapon. Pagpalain mo ng kompletong kagalingan si Tatay Rolly Gulpeo at si Nanay at ang kanilang buong family. Pagpalain mo at spiritual restoration ipagkaloob mo po sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. At lahat ng nagsishare ng episode na ito every morning ay i-bless mo, Panginoon, ang kanilang buhay at magligtas ka ng marami pang mga kababayan po namin habang patuloy na ipinapangaral ang Ebanghelyo sa programang ito at sa himpilang ito. Salamat po, Diyos. Sa iyo lamang ang kaluwalhatian, papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Kung kailan sa'y palaging nariyan, naroon at kanan si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating programa at sa pagkakataong ito tayo po ay dadako na sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Dito po sa John chapter 10 verse 11 hanggang sa verse number 15. Ayan. Pakinggan po natin, mga kapatid. Sabi po ng banal na kasulatan, si Jesus Christ, mga kapatid, ang nagsasalita dito sa talatang ito. John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd, and the good shepherd giveth his life for the sheep. But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth. And the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep. I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Sa Tagalog, ako ang mabuting pastor, sabi ni Jesus Christ. Siya ang pinaka-perfect example kung paano maging tunay na pastol ng mga tupa. Sabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo. Ito yung mga mababangis na hayop. At pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pastor, sabi ng Panginoon, at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng Ama ay pagkakilala ko, at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. So our topic for this morning ay pinamagatang Jesus Christ, the Good Shepherd. Ang Panginoong Hesukristo, ang mabuting pastor. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Mga kapatid, tayo po
sa pagsunod natin sa Panginoon ay inihahalin tulad po tayo sa dalawang uri, mga kapatid, ng hayop, na ang isa ay tupa at ang isa ay kambing. Mababasa natin yan sa banal na kasulatan na sa araw ng paghuhukom, regardless of many races, kahit maraming mga lahi, Pilipino, Inchik, Hapon, Amerikano, pero pagdating po ng araw ng paghuhukom, people will be categorized, mga kapatid, as sheep or goat. Dalawa lang, mga kapatid. Kahit ano pa ang lahi mo, pagharap mo sa hukuman ng Panginoon, kung hindi ka magiging tupa, ikaw ay kambing. At kung hindi ka kambing, ikaw ay tupa. Ganon lang kasimple, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya yung mga tupa, sila yung mga naglilingkod sa Panginoon, kailangan nila ng pastor. Amen. At ang Diyos ay nag-design na ang church ay magkaroon ng tagapangasiwa, tagapag-alaga ng mga tupa. Kasi ang tupa ay nakadesign po siya to be completely dependent sa pastor. Harmless po kasi yung tupa. Kung mapapansin nyo po, ang tupa kahit mayroong sungay, pero ang design ng sungay ng tupa ay nakayuko. Hindi siya nakadesign para makipaglaban, para depensahan ang kanyang sarili, kundi ito ay nakayuko yung sungay ng tupa. Hindi siya nakadesign para manuag, mga kapatid. So kailangan niya ng tagapag-alaga, at alam natin na ang tagapag-alaga sa mga tupa ay pastor. Subalit, hindi man po lahat na magpapakilala sa atin na pastor ay agad-agad tayong magtitiwala. Dahil kung may mga peke na tupa, mayroon din mga peke na pastor. Kaya dapat maging mapanuri ang ating mga kababayan. That's the reason why we invite you to observe our fellowship, kasi part po yan ng inyong pagsusuri na hindi lang kayo makinig, kundi makadalo, makapunta sa gawain, mga kapatid, upang personal nyo pong ma-witness kung ang gawain ba na sinasabi ng isang pastor ay talagang mararamdaman nyo na nariyan ang Diyos at kumikilos sa bawat puso ng mga dumadalo sa gawain ng Panginoon. So ang trabaho ng pastor ay alagaan ang mga tupa, tiyakin na napapakain ng malusog, kumbaga ng healthy na mga spiritual na pagkain, mga kapatid, tiyakin na nasa ligtas na kalagayan, tiyakin na malayo sa bangin ng kapahamakan, mga kapatid. Yan po yung trabaho ng pastor. Alagaan ang mga tupa. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang mabuting pastor ay ibinibigay niya ang kanyang buhay. Meron pa bang mas magiging mahalaga sa buhay ng isang pastor kundi yung buhay niya? Akala kasi natin minsan mga material na bagay ang mas mahalaga. Hindi po. Sa katunayan, nawawala ng halaga ang mga material na bagay kapag ang buhay ng tao ay wala na. Mapupunta na yan sa iba, mga kapatid. Kaya nga pag pinapipili, money or life, ayan, sa mga nakaranas na ma-hold up, mga kapatid, papipiliin ka kung money or life. So kung ikaw ay wise, mag-isip, pipiliin mo yung buhay. Kasi walang kwenta yung money or material na bagay kung wala ka ng buhay, mga kapatid. So kaya kung mayroon mang pinakamahalaga
sa isang pastor na pwede niyang ibigay sa mga tupa, ito po ay ang kanyang buhay. Pag sinabi kasi buong buhay, ibinibigay mo, lahat na yun. Wala nang natira. Yung kanyang puso, yung kanyang oras, yung kanyang attention, lahat-lahat, mga kapatid. For the welfare of every sheep, bawat tupa ay matiyak na sa pagbabalik ng Panginoon ay maratnan ng Diyos na karapat-dapat sa Kanya ang pamumuhay. In John chapter 10 verse 11, sabi po dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila ay inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. At sa iba'y hindi sila magsisisunod kundi magsisitakas sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. So yan po mga kapatid yung statement ng ating pong Panginoon tungkol sa mga tupa. Ang pastor ay hindi pwedeng tawaging pastor kung wala siyang tupa. Kahit graduate ka ng theology, kung wala kang mga tupa na inaalagaan, hindi ka pwedeng tawaging pastor. Pwede kang maging preacher, pero hindi lahat ng preacher ay pwedeng magpastor. Lahat ng pastor ay pwedeng mag-preach, pero hindi lahat ng marunong mag-preach ay pwedeng maging pastor. Sana nakita nyo yung difference mga kapatid. Kasi ang daming magaling mag-preach, pero hindi nila kayang mag-alaga ng tupa. Walang tiyaga. Gusto lang nila ay, kumbaga, crowd. Magaling mangaral. Gusto lang nila yung crowd. Nakaharap sila doon. Pero yung iisa-isahin mong alagaan yung tupa, hindi yan gawain ng preacher lamang. Yan po ay gawain ng tunay na pastor. Again, I say mga kapatid, lahat ng pastor ay pwede mag-preach. Pero hindi lahat ng marunong mag-preach ay pwedeng magpastor. Dahil unang-una mga kapatid, sa pagpapastor, dapat yung pagmamahal sa mga tupa. Na wala kang ibang hangarin kundi maligkas, lumago, tumibay sa pananampalataya, at sa pagbabalik ng Panginoon ay maging karapat-dapat sa kaligtasan. So, ang sabi ng Panginoon, ang pastor ay pumapasok sa pintuan, hindi sa ibang daanan. Kasi ang pumapasok daw sa ibang daanan, magnanakaw po yun. Magnanakaw ng tupa. At ito, nakikilala ng tupa ang tinig ng pastor. Amen. Sa mga nakikinig ngayon, mga UPC members from different local church, thank you for watching our program, but you need to recognize your pastor. Sino ang pastor mo sa local church? Yun ang may pananagutan sa inyong kaluluwa. Salamat sa inyong pagsubaybay sa programang ito. Pero bilang pastor,
nagpapaalala po ako sa inyo na kung hindi kayo taga-Bulan, although UPC members kayo, hindi ako ang pastor nyo. I-recognize nyo kung sino ang pastor nyo dyan sa inyong probinsya, sa inyong lugar, at dyan kayo magpapasakop, dyan kayo tutulong, dyan kayo magpapadisiplina, magpapaturo kung kinakailangan, magpapatuwid. Amen. So, hindi natin pwedeng sabihin na, ay, nanood na ako kay Pastor Randy, kaya di na ako magsisimba. Hindi po yan ugali ng tupa. Ugali po yan ng kambing, mga kapatid. Kung kayo ay UPC members from other local church, other cities, amen. Love your pastor kung sino ang pastor nyo dyan. Salamat sa pagsubaybay nyo sa programang ito. Pero pagdating ng paghuhukom, kung sino ang pastor mo, yan ang may pananagutan sa inyong kaluluwa. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tuloy po tayo, mga kapatid. Ang pastor ay hindi pwedeng tawaging pastor kung wala siyang tupa. Ang tupa din ay nangangailangan ng pastor. Parehas yan, mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia, kapag ang isang tupa ay naligaw, kung ang pastor ay mayroong 99 na tupa at naligaw sa panganib ang isa, iiwan ng pastor ang 99 upang hanapin ang isang nawawala. Yung tupa, pinapahanap yan ng Panginoon sa pastor. Pero yung kambing, hindi man yan pinapahanap ng Panginoon. Kasi nakakauwi yan mag-isa kung gugustuhin niya, mga kapatid. Ang kambing, the more na sinusundo mo, lalong nagmamatigas yan. Pero ang tupa, kapag sinusundo yan ng pastor, ang nararamdaman yan ay pagpapakumbaba, pagpapasalamat. Hindi yan nagpapaimportante kapag yan ay tupa. Pero yung kambing, nagpapaimportante po yan, mga kapatid. Sabi ng Biblia, hinahanap ng isang pastor, iniiwan niya ang 99 kung mayroon siyang 100 na mga tupa, iniiwan niya ang 99 at hahanapin niya ang isang tupa, hindi kambing, yung isang tupa na nasa bingit ng kapahamakan. Kaya mga kababayan, dalawa lang ang kategory na pwede niyong mabilangan o mapabilangan kung hindi kambing ay tupa. Kaya piliin natin ang pagsunod sa Panginoon, pagpapasakop sa kung sino ang pastor na inassign sa ating kaluluwa, mga kapatid. Hindi man yan perpekto, pero kung ang Diyos ang naglagay niyan to govern your spiritual life, follow and obey your pastor sapagkat ang Diyos ang malulugod. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Dito po sa another verse, John chapter 10 verse 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Kaya alam niyo po, sa iba't ibang lugar, kahit hindi pa namin narating, may mga tupa talaga dyan na kailangan lang hanapin, mga kapatid. Kagaya kahapon, may mga lugar kaming pinuntahan. Hindi naman ng lahat ng tao pinapansin kami. May mga talagang wala rin pakialam sa amin. Pero doon sa mga taong yon, mayroon talagang magbibigay ng atensyon, magbibigay ng oras. Amen. Sa salita ng Diyos. Yun yung mga tupa. Kasi hindi naman lahat ng tao maliligtas. Kasi nga may kambing talaga. Yung karakteristik ng kambing, matigas ang ulo, ayaw pansinin yung instruction, ayaw makinig. Yan. Kaya hindi naman lahat ng ini-invite namin sa Bible study ay nakikinig.
Hindi na lang namin nababanggit, mga kapatid, na marami rin ang nagre-reject. Marami rin ang nag-aalipusta, nagpipilosopo, mga kapatid. Pero hindi naman po yon ang maging dahilan. Hindi yun ang dahilan para ma-discourage po kami. Dahil ang nag-inspire sa amin, every time we go to another place, mga kapatid, ang nag-inspire sa amin dyan, meron lang isang interesado dyan. Babalik at babalik kami dyan sa ganyang lugar, mga kapatid. Kahit gaano yung kalayo, kahit gaano kahirap. Amen. Kahit meron dyan 10 na namiloso po, once na mayroon diyang isa na nagpakita ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos, mayroon kaming dahilan para bumalik sa lugar na yan. For example, pumunta ka sa isang lugar, puro manginginom ang tao, puro pilosopo, mga kapatid, puro makamundong gawa ang pinapahalagahan. Magkaroon lang kami dyan ng isang kausap na interesado. Yan po ay enough reason para balikan yung lugar na yan, mga kapatid. Sapagkat sa isang kaluluwa na nanunumbalik sa Panginoon, libu-libong anghel ang nagagalak sa kalangitan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Patuloy tayo, mga kapatid. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Kaya hindi mahirap pagpastoran yung tupa. Ang napakahirap pagpastoran yung kambing. Kasi hindi nga handang sumunod, mga kapatid. Hindi handang sumunod. Kahit seryoso ka na pastor para akayin siya, pero yung inaakay mo, kambing pala, hindi naman handang sumunod, mga kapatid. May stress lang yung sarili mo. So hanapin mo yung tupa, yung kambing, mga kapatid. Hindi talaga yan susunod. Mapasimba mo man yan, pero sabi sa Bicol, nagngungurob-ngurob pa. Hindi niya nai-enjoy yung gawain. Bakit? Kasi hindi totally surrendered sa Diyos ang kanyang puso, ang kanyang buhay. Laging may tendency na manuag, mga kapatid. Kumbaga, naghihintay lang ng magti-trigger sa attitude. Laging may tendency manuag kapag kambing ang espiritu. Pero yung tupa, mga kapatid, handa siya laging sumunod regardless kung ano man ang mga hadlang sa kanyang buhay. At sa iba hindi sila nagsisisunod, kundi magsisitaka sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. Ayun. So mga kapatid, mayroong pagkakakilanlan yung tupa sa tinig ng pastor. Alam nyo, sa social media, ang daming magagaling mangaral. Sabi ko nga sa church, ang daming magagaling mangaral sa YouTube, sa Facebook. Hindi ka dyan kukulangin. Pati nga AI, ang galing mag-preach, mga kapatid. Pero ang AI, kahit magaling mag-preach, marunong, hindi yan pwede maging pastor. Dahil ang unang requirement sa pagpapastor ay puso. Alam naman natin ang AI, walang puso yan, mga kapatid. Kaya, ang kailangan natin is the heart of the pastor. Na kahit marami tayo mga pagkukulang, andyan pa rin ang pastor handang manalangin para sa atin, handang ibigay ang kanyang buhay, handang ibigay ang kanyang oras, panalangin, counseling, mga kapatid. By all means, mailigtas lang ang kaluluwa. Amen. Sa YouTube, sa Facebook, ang dami kang maririnig na magagaling mag-preach. But you need to recognize who is the in charge of your soul. Walang iba kundi kung sino ang iyong pastor. Amen. At meron ding danger yung palipat-lipat ng simbahan pero the same lang naman yung doctrine. Halimbawa, UPC to UPC, palipat-lipat. Okay lang yan kung ang dahilan ay ang lilipat ka ng tirahan,
okay lang yon. Pero kung balisaw-sawin tayo sa isang church na kapag tayo ay natamaan ng pangangaral para ituwid, ay lilipat tayo sa kabilang simbahan na inaamo-amo tayo, hindi po yan ikalalago ng ating pananampalataya. Dahil kung mayroon mang nakakakilala sa anak, kundi ang magulang. Ayan, ang pagpapastor ay wala rin pinagkaiba sa pagiging magulang. Minsan, akala ng mga anak, masarap tumira sa kapitbahay dahil mas mabait yung kapitbahay. Mas mabait, hindi siya pinagsasabihan. Kasi nga, hindi ka naman kamag-anak, ba't ka pagsasabihan? Ang magbibigay ng instruction sa iyo ay yung tunay na nakakakilala sa iyo. Halimbawa, pinagalitan ka ng pastor mo dahil sa iyong kamalian, lilipat ka sa ibang simbahan, natural, hindi ka doon pagsasabihan. Unang-una dahil hindi ka kilala. Hindi naman nila alam yung pinagagawa mo. Hindi ka pagagalitan doon. So, mako-comfort ka ngayon dahil ay mas mabait dito kaysa doon sa aking unang pastor. Ang problema, hindi ka maitutuwid dahil hindi ka kilala. Kaya kung mayroon mang higit na nakakakilala sa tupa kung anong dapat ituwid, ay walang iba kundi ang pastor. Kaya kung sino ang pastor nyo sa UPC Church, magpatuwid kayo, magpasakop, magpaturo, magpagobyerno. And never compare your pastor to other UPC pastor. Dahil hindi yan ang ikinatutuwa ng Panginoon. So kung sino ang naka-assign, kahit na yung pastor mo ay sa tingin mo, ay mas magaling ka pa, o may mas magaling pa sa kanyang iba. Kung ang Diyos ang naglagay niyan sa buhay mo, pasakop ka, makinig, at yan ay kasangkapan ng Diyos para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. John 10:27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Verse 28, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Amen. So mga kapatid, yan po yung assurance na binibigay ng Panginoon sa bawat tupa na susunod sa pastor na inilagay ng Diyos sa kanyang kaluluwa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Justifiable yung paglipat-lipat ng church kung doctrine ang issue. For example, dito po sa UPC Bulan, ang daming mga member po dito na galing sa Trinity doctrine. Dapat lang talaga lumipat. Kasi ang Trinity ay hindi po biblical. Hindi po turo ng mga apostoles. Yung ang Diyos ay may tatlong persona. Yan. Kaya marami pong nagpabautismo dito sa UPC Bulan Church na galing sa iba-ibang simbahan, mga kapatid. Naunawaan nila yung one God doctrine. Baptism in the name of Jesus Christ. Ayan. Walang Trinity sa Biblia. Kaya iniwan nila yung Trinity doctrine, lumipat sila sa UPC Church Bulan. Yan po ay justifiable na paglipat kung doctrine yung dahilan. Pero kung parehas naman na simbahan, palipat-lipat, the same church organization, justifiable lang yan kung lilipat ka ng tirahan. Halimbawa, galing ka ng Maynila, UPC member ka sa Maynila, uuwi ka ng Bicol, yan lang naman linggo-linggo pupunta ka ng Maynila just to attend the church. So, lilipat ka na rin ngayon ng simbahan. Pero the same yung church doctrine, mga kapatid. Yan po ay justifiable. Pero kung malapit lang naman nilipatan mo, walking distance, napagalitan ka lang, lumipat ka, nagtampo, hindi po yung gawain ng tupa, gawain niya ng kambing, mga kapatid. Dahil ang tupa ay nakikinig sa tinig ng kanyang pastor. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So, Jesus Christ, He is the perfect example
ng pagiging tunay na pastor. In Psalms chapter 23 verse 1, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harapan ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ayan. Purihin ang Panginoon. Yan po yung statement ni King David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." At ang promise ng Panginoon, yan doon sa mga nakikinig sa atin, na wala pa kayong pinagpapasakupan na pastor, narinig nyo ang mensaheng ito, this is the message from the Lord, Jeremiah chapter 3 verse 15, "At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa." And in verse 4 of Jeremiah chapter 23, "At ako'y maglalagay ng mga pastor sa kanila, na kakandili sa kanila at hindi na sila matatakot o manglulupaypay pa, o kukulangin ang sinuman sa kanila, sabi ng Panginoon." Ephesians chapter 4 verse 11, "At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, ang iba ay propeta, ang iba ay evangelista, at ang iba ay pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo." Ayan. Ang purpose for having a pastor or fivefold ministry is for the perfecting of the saints, to edify the body of Christ. Praise the Lord. Kaya ano po ang instruction ng Panginoon sa mga tupa? Hebrews chapter 13 verse 17, "Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa." Totoo po yan. Ngayong oras ang programa natin ay dapat tulog pa po ako nito eh. Pero kailangan nating gumising para sa pagpapakain sa mga tupa ng salita ng Diyos, mga kapatid. So ang pastor ay ipinapahuli niya ang kanyang sarili, alang-alang sa mga tupa. Ayan, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya daw magsitalima ang bawat tupa sa namiminuno. Alam nyo, kung sa political na pamumuno nga, alam natin na ang gobyerno ay may katiwalian. Pero nagpapasakop tayo kasi utos ng Panginoon yun, mga kapatid. Nagpapasakop tayo sa gobyerno, alam na alam natin na ang gobyerno ay may katiwalian. Lalo na ngayon, mga kapatid. Ghost project, flood control substandard na quality, corruption, mga kapatid. Alam natin, talamak, mga kapatid. Sabi nga ng mga political analyst, ito ang pinaka-corrupt na kasaysayan ng politika ng ating bansa. Sa kasaysayan ng gobyerno ng ating bansa. Ito yung pinaka-corrupt, mga kapatid. Na pinaghahati-hatian ng mga politiko yung pondo na dapat pakinabangan ng mga mamamayan. Mga kapatid, ngayon yung panahon na yun. Pero kahit alam natin na may mga corruption at katiwalian sa gobyerno, ay nagpapasakop tayo. How much more sa Diyos, na alam natin na ang Diyos ay perpekto. Kaya kung nagagawa nating magpasakop sa gobyerno kahit may mga bulok na sistema na dapat baguhin,
pero nagpapasakop tayo. Lalo tayong dapat magpasakop sa gobyerno ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat yan ay kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabi po dyan, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. So yan po mga kapatid yung ating natalakay ngayong umaga. Kung ikaw ay tupa, ma-appreciate mo na may pastor na nag-aakay sa iyo, nagtutuwid sa iyo, nagpapagalit sa iyo kung kinakailangan mong pagalitan. Pero yun din ang nag-a-appreciate at nag-empower sa iyo, nag-motivate sa iyo kapag kailangan mo ang kalakasan. So yan po mga kapatid ang ating natalakay ngayon. Ang pinaka-perpektong shepherd ay si Jesus Christ. Kaya sumunod tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod natin sa ating local church pastor na alam nating instrumento ng Diyos sa ating kaluluwa. Lalong lalago ang ating mga pananampalataya. Salamat po mga kapatid at yan ang ating natalakay ngayon. Tayo po ay pansamantalang magtapos at tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pangungusap, Panginoon. Alam po namin na marami ang mga kababayan po namin na naghahanap ng kalinga ng isang pastor. Nawa ang programang ito ay magsilbing daan upang maraming mga tupa na ngayon marahil ay naliligaw sa kawalan, sa kabundukan at sa mga bangin ng kapahamakan. Nawa ang programang ito ay maging kasangkapan mo upang mahanap ang mga tupang naliligaw at dalhin sa iyong paanan upang magkaroon ng kaligtasan. Pagpalain mo, Diyos, ang lahat ng nakinig ngayon. Bigyan mo kami ng kagalakan sa bawat saway na aming naririnig sa ikabubuti ng aming kaluluwa. At ito ay aming i-apply sa aming mga buhay na may kagalakan. Mga saway at paalaala na hindi masarap pakinggan sa tainga. Ngunit ito ang nagpapatibay sa pananampalataya at nagpapalago sa paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Pagpalain mo lahat ng nakinig ngayon at nagsishare ng episode na ito sa kanilang mga friends sa Facebook. At nawa magligtas ka ng marami pang mga kaluluwa, magpagaling ng marami pang may karamdaman. At sa pagbabalik mo, Panginoon, ay naway madatnan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo, kasama ng aming mga taga-subaybay. Maraming salamat po, Diyos. Purihin ka. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakishare-share na lang po upang marami pang maabot ng salita ng Diyos. At mamaya, meron po tayong baptism, prayer meeting alas 5, magkasabay, magkahiwalay, ang Iquirino Congregation at ang Santa Remedios Congregation. At mamaya, mga alas 4, may mga magpapabaptize. Kaya aagahan ko po dyan sa church sa Santa Remedios habang i-arrange ni Brother Jerry Boy yung mga magpapabaptize. So makita-kita po tayo dyan at tuloy na po sa prayer meeting. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Tawagan ko sa